إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So, last halaka natin ay nakaraang paksa natin ay patungkol sa short story about Said Ibn al-Harith at kung kailan inirebuild ang Kaaba. Nagsimula o ilang beses inirebuild ang Kaaba doon sa Mecca sa anong dahilan ito inire-renovate at sa anong dahilan ito nangyari o ginawa tulad ng ginawa ni Abdullah ibn Zubayr, no? Kanyang ibinalik sa Sunnah. Binasak niya at binalik sa Sunnah ginawa ng mga Quraysh. So gaya ng sabi natin, sa araw na ito ay papasok tayo sa unang revelasyon na pagkatanggap ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin siya ay magiging nabi. Siya ay magiging nabi, not rasul. Siya ay magiging propeta. Iba ang nabi, iba ang rasul. So inshallah mamaya pakikita natin kung ano ang kaibahan nito. So nung ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay 40 years old. So sa loob ng 6 na buwan ay pinangyari ng Allah subhanahu wa ta'ala 6 months. Ang lahat ng kanyang mga panaginip ay nagiging totoo. Tulad ng isang pagbubukang liwayway na nagliliwanag, sabi ni Aisha radhiyallahu anha. Ganun ang panaginip ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng napapanaginipan niya within 6 months, ang lahat ng ito ay nagiging totoo. So ibig sabihin, nagpapakita lamang na ang mga panaginip ng mga propeta at sugo ay revelasyon. So itong 6 months na ito, alam natin 23 years ang pagkapropeta ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang 6 months na ito, ang panaginip na ito ay kasama sa loob ng bahagi na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang mga propeta ay ito ay part ng 46 parts of the prophethood. 46. Ibig sabihin ng 40, ito ay nasa ganap na ayos, edad upang gawin na itong mga propeta. Ibig sabihin na sa perfection siya ng edad, no? Last 6 months na idinaan sa panaginip, 46 parts of the prophet, sabi niya. So, ang mga panaginip, ibig sabihin, ito ay revelasyon. So, gaya ng napanaginipan niya, every 6 months na nanaginip siya sa gabi, actually, kinabukasan ay nakikita niya itong nangyari. So, ipinapahiwatig kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito na ang unang mga revelasyon na lahat ng panaginip niya ay totoo. Na ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahilig siyang pumunta sa bundok ng Nur at pumasok sa yungib ng Hira. Actually, ito ay mula sa bundok ng Nur, sa Hira, mayroon itong 2 miles mula sa kanyang tahanan. 2 miles. At umaakyat siya sa bundok na napakahaba na mayroong makitid na daan hanggang sa makarating siya doon sa yungib na yon. Actually, ang yungib na yon, ang kanyang haba ay 4 yards. Ang haba niya, no? 4 yards ang kanyang haba at 1.75 naman ang width niya. So, ibig sabihin, sakto lang ang isang tao o 2 tao. Kung malaki ang tao, halos kasya na lamang ang isang tao. At ito ay nasa taas at nakikita mo ang Kaaba doon sa ibaba. Kapag ikaw ay nandoon sa itaas ng yungib na ito at humarap ka doon, ang direksyon niya ay papunta doon sa Kaaba. So nakikita mo ang kalagayan ng mga tao roon, bagamat malayo, of course, dahil alam mo ang gawain nila doon, nagtatawap, maraming rebulto, sumasamba doon, bagamat naaaninag mo na lamang, ang parang sumusuot sa isip mo ay ganun ang kanilang gawain. So,
ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay naghahanda ng kanyang mga pagkain tulad ng barley, mga datilis, dadala ng tubig, mga ilang araw gabi siya mag-i-stay doon. So, ginagawa niya yon. So, lalo na sa panahon ng Ramadan, ay ginagawa niya itong madalas dito nagiging devotion lalo ang kanyang sarili sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala o pag-alaala sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay madalas dito na mapag-isa. Bakit kaya gaano kahalaga sa atin ang mapag-isa? So, ibig sabihin, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil pumupunta siya rito, ayaw niyang makisama doon sa ibaba, doon sa Mecca, doon sa kanilang lugar, sa baba, dahil ang mga tao ay puros musyrikun. Kakaunti lang talaga ang hindi sumasamba ng mga Diyos-Diyosan at mayroong paniniwala ng mga hunapa o hanipa pagsamba sa isang nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. So, umiiwas siya doon. Mas minabuti niya na ang kanyang sarili iwalay niya, no? At para hindi niya makasama ang mga ganitong uri ng tao. Alam natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay galit sa mga Diyos-Diyosan, no? Okay. So, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung bakit siya nag-iisa roon, mayroong dahilan. Mayroong malaking wisdom ang pag-iisa kung ang iyong pakikisamaan lamang ay mga masasama. Nang una napaksa natin na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay sinanay ng Allah subhanahu wa ta'ala na magpastol, nag-iisa ka. See? Ang lahat ng mga propeta at sugo ay idinaan sa pastol. Gaya ng sabi natin, kaya tinuturuan palaging mag-isa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sugo at propeta upang nang sa ganun ay makapagmuni-muni sila sa mga linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nag-iisa siya, nandoon siya, hangin, liwanag, isang dilim. Kapag nakikita niya ang bituin, nakikita niya ang buwan, no? Nakikita niya ang araw, ang liwanag, ang ulap. So, nakakapagmuni-muni siya dahil mag-isa lamang siya. So, nagagawa niyang maipaliwanag sa kanyang sarili o nabibigyan niyang liwanag ang mga mali at tama. Tulad ng ginagawa ng kanyang kababayan na kung saan ang pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, habang natatanong niya ito, ano kaya ang ginagawa ng mga tao to? Bakit ginagawa nilang sambahin ng ganito? So nalalaman niyang mali ang ginagawa nila dahil alam niya ang mga Diyos-Diyosan ay walang pakinabang at walang buhay ang mga ito para makatulong. Tulad ni Ibrahim a.s. na alam niya na ang mga Diyos-Diyosan ay walang silbi. Pinagbabasag niya nga ito Wala man magawa, humihingi sa pagkain, ayaw siyang bigyan. Magsalita ka, ayaw magsalita. So alam niya walang silbi ang mga rebulto. So ito ay isang guide ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na proteksyonan niya na siya ay hindi makagawa ang masama, hindi siya sumamba ng mga Diyos-Diyosan. So sa ganito, ang pag-iisa sa atin ay mahalaga. No? Mahalaga na tayo ay palaging mag-isa. Kung ang kasama natin ay mga masasama lamang o pagsasayang ng oras, ang ating pakikisamaan ay pagwawaldas ng panahon. So wala itong pakinabang. So may a-advise ko sa aking sarili at sa inyong sarili, mas mainam pa ang isang tao na manahimik siyang mag-isa sa kanyang tahanan, gawin niya ang kanyang kwarto tulad ng yungib na ito na bundok ng Nur na sa yungib ng Hira ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, mas mabuti pa sa kanya na ikulong niya na lamang ang kanyang sarili sa kanyang tahanan, dahil ang pagkulong sa iyong sarili sa iyong tahanan, no, ang siyang dahilan upang magkaroon ka ng tamang pagmuni-muni sa iyong buhay, sa iyong pagsamba, sa iyong relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalalaman mo kung ano ang tama at ang mga mali. So, at nailalayo mo ang iyong pag-iisa na ito, ang purpose sa lahat ay ang ilayo mo sa kawalang kabuluhang gawain ng iyong sarili at gawaing mga masasama ang iyong sarili, ilayo mo. So, ito ang purpose ng pag-iisa. No? Ilalayo mo ang iyong sarili mula sa gawaing mga pagwaldas ng panahon, mga gawaing walang silbi, walang pakinabang, pakikisama sa mga masasama, at ano pa man na walang kapakinabangan sa iyo kundi pag-aaksaya ng panahon sa iyong sarili. So, iyon ang dahilan kung bakit mas mainam pang ikulong mo na lang ang iyong sarili, maging sapat ang iyong tahanan o ang iyong kwarto. At sa ganito, kapag iniiwasan mo ang masama, nagkukulong ka, ayaw mo ang masama, so ibig sabihin, sa ganito ay napapasigla mo ang iyong aksyon, napapasigla mo at napapalakas mo ang iyong iman. So ang resulta nito, kapag napasigla mo ang iyong aksyon,
ay nagiging masigla ang iyong iman. Nagiging masigla ang iyong paghingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang iyong pagiging pagpapasalamat sa Kanya at pag-alaala mo sa Kanya. See? Ngunit, mayroon din naman pagkakataon na mainam na ikaw ay nasa labas kung ang iyong patutunguhan ay kapakinabangan sa iyong sarili. Ibig sabihin, ikaw ay maghahanap ng kaalaman, ikaw ay magpupunta ng masjid, o ikaw dili kaya ay magjujumaa, o dili kaya ay magtuturo ka, o dili kaya magsishare kayo, o dili kaya may gawain sa ating mayroong kapakinabangan. Ang mga ito ay higit na mainam gawin kaysa sa iyong tahanan. Ngunit, kung ang mga ito ay salungat, ang iyong pupuntahan ay ang pakikisama sa mga eksperto sa pagsasayang ng panahon o oras na mga gintong oras. Alam natin sa Islam, ang oras ay ginto. Ang pakikisamahan mo ay mga eksperto sa paninira, sa mga eksperto sa pagsasayang o pagwawaldas ng panahon, waste time. Aba ay mas mainam pa na ikulong mo na lamang ang iyong sarili dahil ang katotohanan, kapag ang iyong sarili ay pinangalagaan mo mula sa kasamaan, ang iyong oras ay pinangalagaan mo, ang iyong puso ay pinangalagahan mo rin mula sa pagkakaroon ng mga pangamba, at ang iyong mga tenga ay pinangalagahan mo rin na ito ay makaiwas sa mga gawaing kalapastanganan at mga tulad ng paninirang puri, abay makikita mo darating ang araw na babalik sa iyo ito ng mayroong malaking sukli, ang tagumpay sa kabilang buhay. So ito ang malaking kapakinabangan kung bakit ang mga propeta ay sanay silang mag-isa at mas ginugusto nilang mag-isa kung ang kasama nila o ang pupuntahan nila ay walang silbi at kapakinabangan sa kanila. Mas buti pa nila na magkulong na lamang tulad ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit pumunta pa siya ng isang bundok na mataas, 2 milyang paglalakad, makitid na daan na paghahakyat na mahabang makitid na daan, at kahit gabiin at arawan, mandoon siya, araw at gabi nandoon siya, tahimik nag-iisa, hindi nila nakukuhang mainip dahil ang concentrate nila ay makaiwas sa masama at magkaroon ng karagdagang pagpapasalamat, pagmuni-muni sa lahat ng mga binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. See? So yan ang purpose ng pag-iisa. Hindi katulad natin ngayon na napakahirap, napakaraming kalaban, may mga mall, may mga ano-anong appliances, no? At lalabas ka pa sa mga tao kung ano lang pag-uusapan. Napakahirap lalo sa ating panahon ngayon, kaya higit na mainam sa panahon natin ngayon ang nagkukulong ka na lang ng tahanan kung lalabas ka rin naman ng walang kabuluhan. Ngunit kung ang lalabas mo ay may kabuluhan, alhamdulillah, higit itong mainam kaysa naman magkulong ka sa iyong tahanan. So, isave natin ang ating oras, isave natin ang ating mga matatainga, isave natin ang lahat at panahon natin nang sa ganun sa kabilang buhay ay tayo rin naman ang magagalak sa mga pagtitimpi at pagtitiis na pagkukulong natin na higit itong mainam kung ang patutungon sa labas ay mga pagsasaya at pagwawaldas lamang ng panahon. So, ito ang ginagawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung bakit nahiligan niya na siya ay palaging nag-iisa dahil ayaw niya na nakikita ang gawaing masama ng Quraysh, ang pagsamba at pag-alay nila, ang mga pagbibigay nilang pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mas minabuti niyang pumunta sa isang tahimik at muni-munian ang mga linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga binigay sa kanya na mga kung anong paligay, binigyan tayo ng tainga, mata, bibig, paa, binigyan tayo ng pagkain, inumin, lahat binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang napagmumuli-mulian natin at nakakapagpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong gawain. So ito ay madalas gawin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwing buwan ng Ramadan. Mas madalas siya dito, araw at gabi. At lalo na nung managinip siya, within 6 months ay nagiging totoo, lalo niyang nagustuhan ang pagpupunta sa yungib ng Hira sa bundok ng Nur. No? So hanggang isang araw, pagsapit ng 6 months, dumating dito si Anghel Jibril alayhi salam. No? Dumating si Anghel Jibril alayhi salam. At sinabi niya, Ikra. So sabi niya, hindi ako marunong magbasa. So, niyakap siya ni Jibril alayhisalam na napakaigpit, no? So sabi niya, Ikra. Hindi ako marunong magbasa. 3 times, Ikra. So pagdating ng 3 times, Ikra, bismi rabbikal ladzi khalaq. So sinabayan ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Actually, ang Ikra ay mayroon dalawang ibig sabihin.
maaari tayong magbasa sa pamamagitan ng ating isip, tagos ng puso, at maaaring may hawak tayo na binabasa. So, di ba, minsan nagre-recite tayo na wala tayong hawak, ang binabasa natin parang nakikita natin sa isip. So, ito ay isang ikra. Ang minsan naman ay may hinahawakan tayo. So, dito kanila, sa isang banda, mayroong silk brocade. Si Jibril alayhi salam na dala-dala nakasulat ang 5 aya ng surat Ikra, Al-Alaq, no? 1 to 5. So sabi sa isang hadith o kasaysayan na mayroon siyang dalang silk brocade si Jibril alayhi salam at pinababasa. Ang iba naman wala kundi pinababasa sa isip, sabayan niya lang si Angel Jibril. Sabi niya, hindi ako marunong magbasa, 3 times ito. At palaging sinasakmal siya ni Angel Jibril alayhi salam na napakaigpit, halos maimatay si Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ang pagsakmal na ito, ang pagyakap dito na maigpit kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, mayroon itong wisdom na makikita natin kung ipapakahulugan natin na para ipadama ni Jibril alayhi salam na hindi na ito panaginip. Within 6 months na nanaginip ka totoo. Ito hindi na. Ito ay totoo na dahil nakakaramdam ka ng pananakit. Ang ibig sabihin, totoo na to, Jibril, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay hindi na panaginip. At isa pa, ang mga yakap na mahigpit na ito ay nagmangahulugan din siya na dadaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa maraming pagsubok at kahirapan na kakaharapin niya. So nagbibigay ito ng pahiwatig sa kanya. Pero ang higit na mas malapit, inshallah, ang alam maalam ay yung totoo ito, hindi ito panaginip. So hanggang basahin niya ang 1 to 5 verse ng aya ng banal na Quran. Ito ang 5 verse o 5 aya ng banal na Quran na dumapo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Alaq chapter 96 verse 1 to 5. Ang nakasulat doon, sinabi niya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. So sinabayan ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Iqra, read, magbasa, gaya na sabi natin, dalawa ang ibig sabihin nito, bismi sa pangalan ng Allah. So pag sinasabi natin sa pangalan ng Allah, bismillah, minsan binabanggit natin ito, ibig sabihin sa ngalan ng Allah, humihingi ka ng tulong na i-assist ka niya sa anumang iyong gagawin. Ya Allah, sa pangalan mo Allah, assist mo ako, tulungan mo ako na magampanan ko ang aking gagawin para sa iyo. So ito ang ibig sabihin ng bismillah. With the name of Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay humihingi ng assist sa kanya, tulungan kanya sa kanyang pangalan. So, bismi rabbika alladhi khalaq, ikra bismi, basahin, ipahayag sa ngalan lang yung rabbika, rabbika. So, ito ay bismi, ito ay jarun wa majrurun, then mudaf ilayhi, no? So bismi rabbika, kaya rabbi not rabbu because of mudaf. So sabi ito, magbasa ka sa pangalan ng iyong Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon, ito ay Rabb ar-Rabbiyya, tauhid ar-Rabbiyya, na kapag sinabing Rabb ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Panginoon na pag sinabi mong Rabb, ang tagapaglikha. Walang tagapaglikha, walang Rabb maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So pag sinabi mong Rabb, Panginoon mo, na siyang naglikha sa iyo at naglikha sa lahat at tagapagtustos, nangangalaga ng lahat ng bagay. So iyan ang ibig sabihin ng Rabb. Ikra bismi Rabb, sa iyong Panginoon, no? Rabbikal ladzi khalaq, na siyang lahat na naglikha. Siyang lahat na naglikha. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ikra wa rabbukal akram, no? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. So sabi niya, halimbawa linikha ko kayong mga tao mula sa kayo ay linikha ko na alak, na muong dugo mula sa lusaw na tubig, then na muong dugo at binigyan ng laman, binigyan ng buto, then binigyan tayong shape ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nagpapatunay na wala ka nang dapat sambahin Muhammad at dapat ang mga tao, ako ang sambahin dahil ako ang naglikha at lahat-lahat. Ikra wa rabbukal akram. At magpahayag ka, ipahayag, sabihin mo na ang iyong Panginoon ay mapagbigay. So kung makikita natin yan, ang Rahman, ito ay para sa in general, lahat ng hindi mananampalataya, pinagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya ay mapagkaloob. Alladhi 'allama bil kalam. Siya rin ang nagturo ng mga bagay na kung saan ng panulat. Like for example, ang taong unang natuto nito ay si Enoch, si Idris, na kanyang tinuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung walang tinuruan ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagsulat, saan tayo kukuha ng reference?
Like for example, sa panahon natin ngayon, paano lumitaw ang maraming uri ng cellphone? Dahil mayroong nagsimula na nakagawa at nakaimbento. So kapag mayroon na tayong sinusunod o pattern, madali na itong gumawa. Kung walang pattern, paano tayo matututong sumulat? So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ako ang nagturo sa tao ng panulat. So natuto tayong lahat na magsulat sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. See? So sinong dapat mong sambahin, ikaw na tao? At sinabi niya, allama bil kalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allama means at siyang nagturo sa tao, allamal insana ma lam ya'lam. Doon sa hindi niya nalalaman. So, see, kung wala si Adam, paano natin malalaman ang lahat ng mga linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Maging ang malaika walang alam. Nung ituro niya kay Adam ang lahat ng mga pangalan, lahat ng mga bagay. See, ang mga anghel, hindi nila ito alam. So kung hindi tinuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhisalam, so papaano natin mabibigyan ng mga pangalan ang mga lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? See, nang sabihin, nang turuan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam, wa allama Adam al-asma, akullaha thumma aradahum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. So nang ituro ang lahat ng mga pangalan kay Adam, lahat tinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin niyo sa akin, sabi ng anghel, ipinakita ang isang bagay sa kanila, sabihin niyo nga sa akin kung anong pangalan ito, kung kayo ay totoo. So sabi ng mga anghel, wala kaming alam, Panginoon, sa mga bagay na maliban lang sa itinuro mo sa amin. So kung walang tinuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaalaman, tulad ni Adam alayhisalam, lahat ng bagay, lahat na nakikita natin, naging paglabas ng hangin, pag-ihi, pagdumi, tinuro yan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong mga tawag ang pangalan. Saan tayo kukuha ng reference? Paano tayo matututong magsalita at magsulat mula sa panitulong ng Allah subhanahu wa ta'ala na itinuro si Enoch? So dito, ipinapakita ng subhanahu wa ta'ala, dapat ang tao ay magkaroon ng utang na loob dahil lahat ng nalalaman mo ay galing lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang tulong na ginamit niyang kasangkapan ng mga taong ito. So ganun din pa rin, sa aya na ito makikita natin, huwag kang mag-alala Muhammad kung ikaw ay hindi marunong magbasa at hindi ka marunong sumulat. Ako nagtuturo ng kaalaman sa tao, nagbibigay ng kaalaman, don't worry. Tutulungan kitang bigyang kaalaman, gagawin kong madali sa iyong kaalaman. Of course, walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag gusto kanyang tulungan at turuan, bigyang kaalaman, di ba? So, alhamdulillah. So, ito ang ulang 5 verse na dumating kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, dito sa mga aya na ito, dito natin masasabi ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay tumanggap ng revelasyon. Ngunit walang pag-uutos na ito ay kanyang ipahayag sa tao. So, nangangahulugan, ito ang kanyang aya na pagkabagsak. Dito nagsimula ang kanyang pagka-nabi. Siya ay propeta. So darating ang pangalawang aya na kung sasyalan, baka sa susunod natin matapik ito, yung sinabi niya, ayyuhal muzammil, kum min la illa layla qalila. Ya ayyuhal muddatir, kum fa'andir. Sorry. So sabi na, ikaw na nagbalot, magbangon ka at magbabala. So magbabala. So ibig sabihin, dito naman lilitaw ang kanyang pagka-rasul, magpapahayag. So ano ang pagkaiba ng nabi at rasul? Ang propeta at ang sugo. Anila, may maraming different opinion pero magbibigay ko yung mga popular lamang, no? Ang sabi nila, ang nabi at ang propeta at ang rasul, ang sugo, ay parehas lamang, walang pinagkaiba. Tumatanggap ng bagong revelasyon, ipinapangaral sa tao at isinasabuhay. This is wrong. This is wrong. Dahil kung ito ay parehas lamang, hindi niya nababanggitin na Allah subhanahu wa ta'ala na siya nagpadala sa sangkatauhan ng sugo at propeta. Hindi niya babanggitin na magkahiwalay ito. So ibig sabihin, may pagkakaiba ang propeta, ang pakahulugan at sugo. See? So, hindi correct na sila ay pareho. Ang pangalawa nila, ang propeta ay tumatanggap ng kasulatan. Ang sugo ay tumatanggap ng bagong kasulatan. Ngunit, ang mga propeta, hindi sila tumatanggap ng bagong kasulatan, kundi isinasabuhay lamang kung ano ang sinabuhay ng naunang sugo na nagdala ng kasulatan sa kanila.
Halimbawa, si Musa alayhisalam, tumanggap ng Torah, then mawala si Musa. See? Okay. Pagkatapos mawala si Haron. Then, ang mga tao ngayon na naiwan kila Musa at Haron, no? Sila ay hindi na tumatanggap ng revelasyon. Isinasabuhay nila ang mga tinuro nila Moises at Haron. So, hindi sila tumatanggap ng revelasyon. Yun ang propeta, anila. Ang iba naman, anila, hindi sila tumatanggap, ngunit ipinapangaral nila ang pinangaral nila Moses. So, ito ay hindi rin akma. Hindi rin ito tama. No? Anong silbi ng mga propeta kung tumatanggap, anong silbi ng mga ito? Na kung saan, hindi sila tumatanggap ng revelasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay tatawaging propeta. Kundi sila ay tagasunod lamang ni Musa alayhisalam at ni Haron alayhisalam. So, hindi sila mga propeta. No? Ang mga propeta, sabi naman sa pangatlong bagay, ay tumatanggap sila ng revelasyon kung ano naman ang tinanggap ng naunang sugo naman sa kanya. Ibig sabihin, si Moises tumanggap ng Torah, kung anong batas niya, nang lumitaw ang isang tao, halimbawa, hindi ito disipulo ni Moises o hindi nakasama, ay tumatanggap din siya ng batas, ngunit ang batas ay galing din sa Torah. So, ito ay isinasabuhay niya at ipinapangaral niya. So, sabi nila, ito ay sinasabuhay niya at ipinapangaral. Ang iba naman, isinasabuhay niya lamang, tumatanggap siya, isinasabuhay, hindi tama. Sabi naman ng iba, tumatanggap siya at ipinapangaral niya. So, alhamdulillah, ito, sabi nila, isa-isa sa malapit lamang, ngunit hindi pa rin ito akma. No? At ang mga taong tumatanggap ng mga revelasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala, then pagkatapos ay hindi naman ito ipangangaral, ay ito ay hindi rin tama ito dahil ito ay kasumpa-sumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay tatanggap ng revelasyon at hindi mo ito ipangangaral. So kaya nga si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kung bakit niya ipinangaral ang mga alam niyang hadith kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na dating walang nakakaalam sa mga sahaba. Hindi nila alam ang kanyang mga hadith dahil nakasama ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam hanggang sa mamatay siya. Si Abu Hurairah alos gabi lang ang paghihiwalay nila. Marami siyang hadith na kung saan alam niya na hindi niya ito sinabi sa mga sugo at mga propeta. Nung malaman niya lamang ang aya sa banal na Quran na ginasusuklaman pala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong nagtatago ng kaalaman, isinusumpa siya ng mga anghel ng mga sangkatauhan, abay natakot siya at ito'y inihayag niya ang mga hadith. Nagtataka nga si Umar bin Khattab, ba't ng buhay Prophet sallallahu alaihi wasallam, di mo sinasabi yan. So sabi niya, kung hindi ko lang nabasa ang aya sa banal na Quran, na sinabi nila subhanahu wa ta'ala, sa chapter 2, 159, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayti wal huda min ba'di mabayyinatu lin-nasi fil kitabi ulah yal'anahumullahu wa yal'anahumul alamin. See? Ulaika yal'anahumullah yal'anahumul alamin. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ulitin ko, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Okay? So sabi niya, katotohanan ang mga naglilingid ng maliliwanag na katibayan at patnubay na ipinahayag namin. Tulad matapos ng aling ginawa ang mga maliliwanag sa nakatibayan sa mga angkan ng kasulatan, sila ang sinumpa ng subhanahu wa ta'ala at sinumpa ng mga nanumpa. Okay? Sila ang sinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinumpa ng mga manunumpa. So dahil dito sabi ni Abu Hurairah, sa ayan na ito, sinabi ko mga dit, baka masumpa ako. So anong silbi ngayon ng mga propeta tumatanggap ng revelasyon kahit kamukha kila Moses o nandyan sila, propeta sila, hindi naman sila nangangaral kundi sinasabuhay lang, useless. So ito ay mali. See? Okay. So ang sabi naman ng iba, sila ay tumatanggap ng revelasyon na katulad ng mga kay propeta na nauna sa kanila, bago si Moises, then dumating ang tao, tumatanggap siya sa Torah pa rin, then ipinapangaral niya. See? So ito ay isang pinakamalapit. Ngunit, ang isa sa pinakaakma, ayon kay Ibn Taymiyyah rahimullah, the correct opinion ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maalam, sabi niya,
Ang nabi, ito ay mula sa naba, verb naba, na ibig sabihin information, no? Binibigyan siyang impormasyon. See? So, ang word naman ng rasul, it means from arsala, ito ay to send, ito ay ipinadadala. See? So, iba ang kahulugan nila. So, aniya, ang rasul, ito ay tumatanggap ng kasulatan ng bagong utos, isinasagawa, isinasabuhay, ngunit hindi siya itinataboy ng kanyang angkan. Hindi itinataboy ng kanyang pamayanan. Yun ang prophets. Ang messenger o sugo ay yaong tumatanggap siya ng bagong revelasyon, isinasabuhay, no? Pero itinataboy siya ng kanyang angkan o pamayanan. Yun ang pinagkaiba nila. Ang rasul ay itinataboy, ang nabi hindi tinataboy. Si Propeta Adam alayhisalam, hindi siya sugo. No, tumatanggap siyang revelasyon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinuturo ang lahat ng bagay, ngunit hindi siya tinaboy. Paano siya taboy? Wala naman kalaban nun, puro Muslim lang sila. See? Walang taboy. Si Idris, Enoch, walang nagtaboy. Si Noah. See? Itinataboy at pinagtatawanan siya ng kanyang pamayanan. Siya ay messenger. Ibrahim, itinaboy siya, umalis siya. Diba? Pinaksa natin, pumunta siyang Haran, then Palestine. Musa, alayhisalam, itinaboy siya. Jacob, Isa, tinataboy ang mga yan. Muhammad, alayhisalam, itinaboy din. Napunta siya sa Madina. So, ang pagkaiba ng sugo, sila ay tumatanggap ng bagong revelasyon, sinasabuhay, itinuturo, ngunit itinataboy, hindi tinatanggap. Doon sa kabilang bayan, doon sila tatanggapin, no? At ang mga rasul, hindi sila, ang mga nabi, hindi sila itinatakwil. Si Jacob, hindi naman itinakwil yan. Siya ay propeta, hindi siya sugo. So, ang pagkaiba ngayon ng propeta at sugo, ang propeta, kailanman hindi siya nagiging sugo. Ang sugo, siya ay sugo at propeta. Kaya nga si Propeta Muhammad ay sugo at propeta o alipin ng Allah. So, ito ang ibig sabihin at pinakamalapit, Allahu alam, ang alangit na maalam sa kahulugan ng nabi at ng rasul, sugo at propeta. Alhamdulillah, mayroon tayong idea na laman natin yan. So, ganito kahalaga ang pag-aaral, no? Okay. So, nung matapos ng bigkasin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinabigkas na 5 aya sa Surah Al-Alaq, chapter 96, 1-5, ni Anghel Jibril alayhi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay dagli-dagling umuwi, no? Sa sobrang takot at pangamba, dagli-dagli siyang umuwi na para bang mayroong naghahabol na nakakatakot sa kanya. At pagdating niya sa bahay, agad-agad sinabi niya kay Khadija, samiluni, balutin mo ko. Bakit sabi ni Khadija? See? So, makikita nyo na ang role ni Khadija, kung paano niya susuportahan dito, gaya ng sinabi natin na nakaraan, kung paano niya pinakasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bakit siya inasawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi sa ganda, hindi sa kanyang kayamanan, hindi sa pagnanasa, kundi sa kanyang kubra at tahir, na tinatawag siya dakila at malinis ang babae, hanes, matapat, mapaglingkod, mapag-alaala, sumusuporta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, spiritual, physical, kayamanan, lahat. Isinusuporta niya ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam never niyo matatumbasan si Khadija, sabi niya sa mga asawa niya, even na si Aisha radhiyallahu anha. Hindi niya kayang tumbasan to. So, ganito kahigit si Khadija sa lahat na naging asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at actually hindi nag-asawa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam hangga't hindi namatay si Khadija radhiyallahu anha, at hindi naman nag-asawa maliban sa udyok lamang ni Khawla na mag-asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Inshallah darating tayo diyan. Okay? So, now, nang sabihin niya kay Khadija na ibalot mo ako, radhiyallahu, sabi niya, bakit ba? Sabi niya, mayroon sa akin nagpakita at ako ay niyayakap na talagang napakaigpit, halos mamatay, mawalan ako ng hina, mamatay ako. Sabi niya, may pinabigkas siya sa akin, sabi niya, na ganitong salita. So, nasa ulo niya agad na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito'y tulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, na marinig ito ni Khadija radhiyallahu, sabi niya, alam ko, sabi niya, na hindi ka hinahamak o inuinsulto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi niya gagawin sa iyo yan. Sapagkat ikaw ang taong hindi marunong pumutol ng iyong kamag-anak. Ikaw ay napakabait mong tao sa mga nangangailangan. Kapag mayroon kang may bumibisita sa iyo,
hindi mo sila pinababayaang madistract o maano pa mang mawalang gana, nakaharap mo sila, sila'y natutuwa at masisiya. Ay even na ang mga manlalakbay ay binibigyan mo kapag mayroong pangangailangan. So napakabait mong tao para gawin sa iyo ng Allah yan. So naniniwala kung hindi kanya hahamakin, sabi niya. So dahil dito, ay nagpunta sila kay Waraka. Alam natin noong nakaraan, kasama ni Maysara si Khadija nang makita niyang naglalakbay silang mga lakal na dalawang anghel. Diba? Ang lumililim sa kanya. So naggaling na doon si Khadija kay Waraka at alam niya na darating ang panahon magiging propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nagpunta sila doon kay Waraka bin Naufal bin Asad, na kapatid ng kanyang pinsan niya ito. Ang tatay niya si Naufal bin Asad, kapatid ni Khuwailid bin Asad na tatay ni Khadija. So magpinsan sila, ngunit matanda na itong si Waraka at ito ang unang nagsulat ng aklat ng Injil na kung saan sa salitang Arabic, na kung saan sa bandong ay nilagay niya sa Hebreo, no? Hebreo. Kung di ako nagkakamali, Hebreo. Siya ay eksperto at maalam sa aklat, no? At siya ay kabilang anila hindi sumasamba ito ng Diyos-Diyosan dahil ito ay kabilang sa mga hanipa na kumikilala sa isang tagapaglikha. At inihintay nila kasama ito si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga napuntahan niya, tulad doon kila Buhaira, na hinihintay nila si Prophet sallallahu alaihi wasallam sa panahon ito dahil alam nila darating na sa panahon ito. At dito si Waraka bin Naufal ay matanda na ito at bulag na ito at malapit na halos itong mamatay. So kinuwento ni Khadija ang nangyari na kung saan may nakausap si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa yungib ng Hira na ipinahayag ang bersikulo. At dito sinabi ni Waraka na ang nakita niya ay ito ang ito ang keeper ng revelasyon, no? Ito ang keeper ng revelasyon. So sinasabi niya itong Namus, ito ang Namus, ang tagapagbigay din ng revelasyon doon kay Musa sa kanyang panahon alayhi salam. So sabi niya, ang iyong asawa ay magiging propeta. Ito na ang panahon na hinihintay namin. Sabi niya, ikaw ay magiging sugo, sabi niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kung sana kung malakas pa ako at magkaroon ng buhay, sabi niya, nakahanda akong tulungan ka sa anumang oras. Pagdating na itataboy ka na lang yung mga pamayanan, nakahanda akong tumulong sa anumang bagay. So, ibig sabihin, itataboy ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Itataboy ako ng aking pamayanan? Oo, sapagkat walang katulad mo na hindi itinataboy ng kanyang pamayanan. Malinaw ang proof na ang lahat ng mga sugot propeta. Diba? Ang propeta ay propeta lang, hindi pa ari magsugo. Ang sugo, siya ay sugo at propeta. Kaya ang mga sugot propeta ay isang tao lang ito. Lahat ng mga sugo na tumatanggap ng revelasyon, itinaboy, sila ay sugot propeta. Ang propeta hindi tinataboy, propeta lang siya. Pero tumatanggap ng revelasyon bago at ipinangangaral ito. Itong sugo, tumatanggap ng bagong revelasyon, ipinangangaral, sinasabuhay din ito, then itinataboy ng kanyang pamayanan. So sabi ni Waraka bin Naufal, walang katulad mo na propeta at sugo na hindi ito itinataboy ng kanyang pamayanan. Itataboy ako? Yes. Kaya kung ako ay bibigyan ng buhay ng Allah, ako'y bata pa, naging bata pa, o may kasampatang lakas, tutulungan kita sa anumang paraan, sa anumang pangangailangan pagdating ng bagay na yan. So naniwala si Waraka na si Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay magiging sugo at itataboy ng kanyang pamayanan. So actually, kung pag-aaralan natin sa Islam, alam natin ang unang nag-embrace sa mga babae si Khadija radhiyallahu anha. At sa mga lalaki, mayroong mga hidwaan. Mayroong si Ali, mayroong si Said bin al-Harith, dahil kasama niya pareho sa bahay si Ali, si Said bin al-Harith, si Ali, siya lang malalaman natin paano niya nakasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang bahay, no? Okay, si Abu Bakar siya ang matalik ng kaibigan. So sabi nila, si Abu Bakar na una, sabi nila Said al-Harith, sabi nila si Ali ibn Abu Talib. Kung tutuusin, kung titignan mo, parang nauna pa si Waraka bin Naufal, no? Sapagkat hindi pa ito alam ni Ali, hindi ito alam ni Said bin Harith, hindi alam ni Abu Bakar. Dahil pagkatapos ng unang revelasyon, pumunta na sila agad ni Khadija kay Waraka upang sabihin kung anong nangyari kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ito'y pinatutuhanan ni Waraka bin Naufal at naniniwala siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Anong proof? Naniniwala siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil minsan sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita ko si Waraka bin Naufal sa paraiso habang nakasuot siya ng tub na puti. See? So nagtagumpay siya.
So paano siya magtatagumpay? Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsasala na gayon, wala pang pag-aayuno noon, wala pang sala ng bagay na iyon. Ang paniniwala lamang sa Prophet sallallahu alaihi wasallam ay sapat na. At saka lamang ituturo ngayon ni Jibril alaihi salam pagkatapos niyang tumanggap ng revelasyon, no? Nauna ito at pagkatapos tuturuhan niya na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung saan pagtanggap niya ng pangalawang revelasyon ay tuturuan niyang magsagawa ng wudu ito at magsagawa ng sala at tuturuan naman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam magsagawang wudu si Khadijah at magsala. Ngunit ang sala noon ay voluntary lamang. Voluntary pa lamang, hindi obligatory. Okay? So inshallah. So nang sila ay makauwi na, alam na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam maaari may posibilidad mangyari sa kanya, siya ay natakot, hindi muna siya nagpunta sa Yungib. See? At that time, hindi muna siya nagpunta ng Yungib noon. Nagpalipas siya ng araw at nang makadyanan niya ng uling magpunta, tinahanap na ng kanyang katawan ang pag-iisa sa bundok ng Hira, siya ay muling nagpunta roon. Ngunit wala nang nagpakita, wala nang revelasyon na dumating. No? Siya ay medyo nalungkot din. Kahit na siya ay natakot pa rin kung siya ay magiging sugot propeta, iba ito, ibang karangalan ito, napakalaking karangalan. Na-excite din ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, bagamat natatakot siya sa nakita niya nakaraan. So, naghihintay siya ng susunod na revelasyon kung talagang siya ay magiging propeta, ngunit na-pose ang revelasyon. Ayon sa iba, 6 months, ayon sa iba, 3 months, ayon sa iba, 2 years, ayon sa iba, 3 years, pero ang pinakamalapit ayon kay Ibn Sad na mula kay Ibn Abbas, ang revelasyon ay na-post lang a few days, 30 or to 40 days, a month ago. So inshallah, ito naman ang bibigyan natin ng paksahin sa susunod, ang pangalawang revelasyon na kung saan dito naman mangyayari na siya ay maging nabi. Siya naman ay magiging sugo, no? Sa unay naging propeta siya, tumanggap siya ng revelasyon, no? Siya ay ganoon naman ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, naniniwala siya Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya naniniwala sa iba. So siya na ay isang propeta, sinabuhay niya ang revelasyon 'yon, pinaniniwalaan niya 'yon, no? At sa ngayon ay kailangan na niyang sabihin sa pangalawang revelasyon sa mga tao, at dito magsisimulang kaawayin siya, kagalitan siya, at itaboy siya dahil sa ipangangaral niya na sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala at paniwalaan siyang sugo. So dito na mag-uumpisa ang kanyang pagkasugo. So alhamdulillah, muli ay napakalaki na naman ng blessing at biyaya at kaalaman insyaAllah ang naiparating natin. Sana ay pagpalain tayo sa subhanahu ng kaalaman, bigyan niya tayo at gawin niya itong kapakipakinabang sa atin. At least nalalaman natin unti-unti ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na magiging pattern natin ito sa ating buhay, pagkilos, pagsamba sa mundong ito habang nabubuhay tayo. So hindi tayo basta maliligaw sa ating pananampalataya kung alam natin ang mga nangyari sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sapagkat siya ang unang pattern. Tulad halimbawa ng sala, sa unang pagturo ni Jibril sa pagbigay ng unang revelasyon, tinuruan niya ito na magwudod magsala. So sasabihin mo ngayon si Waraka magtatagumpay, di man nagsala dahil namatay na, pagkailang araw lang mamatay na si Waraka, walang sala, walang ayuno. Paano yun magtatagumpay? Ang totoo, kahit walang sala, walang ayuno, basta maniwala ka lang sa Allah subhanahu wa ta'ala at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, maliligtas ka sa panahong yaon, no? Sapagkat katotohanan, ang mga batas na mga gagamboy na batas ay karamihan sa Madina pa ang mga rules at mga tungkuling igagawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon pa lang ang fasting, doon pa lang ang hajj, doon pa lang ang hijab, lahat doon. Dito sa Makkah, ang mga revelasyon ay pagpapakita ng kaisahan ng subhanahu wa ta'ala, mga tauhid, mga monotisimo, talagang kaisahan ng subhanahu wa ta'ala, babala sa impyerno at paraiso, glad tiding sa paraiso at babala sa impyerno sa kaparusahan. Ganito ang mga reveal sa Makkah. Walang batas dito dahil wala naman nananampalataya dito pa ng una. Madalang pa lamang ang mga yayakap dito insyaAllah. So, nalalaman natin unti-unti ang batas ng Islam, nagkakaroon tayo ng malawak na kaalaman hinggil sa ating pananampalataya. Inshallah. So sa susunod, inshallah, dadako tayo kung saan na-post ang revelasyon ng ilang araw, 30 to 40 days. Okay? Na-post, na inip ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi ko nasasalaysayin yung mga hadith
na kung saan gustong magpakamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, matalon sa bangin, sabi ni Aisha radhiyallahu anha. So inshallah, hindi ko na ito papaksahin sapagkat hindi ko alam kung, pero ayon sa kanila ito yung authentic dahil galing ito daw kay Sahih Bukhari, no? So inshallah, ako ay medyo nalilito at baka magkamali sa bagay na ito. Ayoko magkamali dahil mahirap na. At least kahit hindi ko naman sabihin ito ay hindi naman tayo magkakasala, sapagkat ito ay isang kwento na kung saan nakasaysayan na gusto lang magpakamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil daw napos ang revelation. Baka pagsabihin siya na sasabihin niya ito sa mga Christ o sa nino pa man, sabihin siya baliw o ano pa man. So ayaw niya lang i-reveal to, gusto niya lang magpakamatay. So sinasabi ngayon ng Jibril, lumilitaw siya, huwag ka magpakamatay, ako si Jibril, ikaw ay magiging propeta ng Allah. So Allahu alam. So alhamdulillah, sa susunod nadakuha natin ang second revelation, kung saan magkakaroon muna ng pause ang mga revelation. See? Tapos second revelation, babalik muli ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Hira, nagkaroon ng lakas ng loob na pabalik na naman siya doon sa bundok ng Hira. Okay? Wa qala dauna alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ita dati kanyan nga magpaulog yung panginit.